Stella's point of view. Sir, tama na po. Umiiyak na pagmamakaawa ko. Anong tama na? Kulang pa yan para sa katanghang ginawa mo. Galit na sigaw ng aking amo at nagpatuloy sa paghila ng aking buhok. Ang buong akala ko'y magiging maayos ang pagtatrabaho ko rito sa Saudi dahil mga Pinoy rin ang naging amo ko. Hindi ko naman inaasahan na mas masahol pa sila kaysa sa ibang mga amo. Hindi ko sila maintindihan kung bakit ganitong ginagawa nila sa akin, samantalang magkababayan naman kami. Sir, masakit na po. Maawa kayo. Muling pagmamakaawa ko. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Dagdag na sabi ko pa habang pilit na inaalis ang pagkakahawak ng aking amo sa aking buhok. Anong wala? Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga? Bakit ka maghahain sa amin ng hilaw na pagkain? Hindi ka ba marunong magluto? Singhal niya sa akin. Hindi naman po hilaw yun, sir. Pangangatwiran ko na sana. Hindi ko na lang ginawa. Dahil mas hinila pa ni Sir ang aking buhok. Parang mapupunit ang anit ko dahil sa paghilang ginagawa ng aking amo. At wala akong ibang magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Habang pilit sinusubukang makawala sa hawak niya. Halos araw-araw may katangahang kang ginagawa. Ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho rito. Hindi ka pa ba nadadala? Sigaw ni Sir. Oh, ano bang nangyayari dito? Nagtatakang tanong ng asawa ni Sir. Ma'am, wala naman po akong ginagawang masama. Nagsusumamong wika ako. Manahimik ka, Stella. Sigaw sa akin ni Sir bago bumaling sa kanyang asawa. Etong magaling nating katulong, naghain ng hilaw sa mesa. Galit na kwento niya sa kanyang asawa. May pagkatanga ka naman pala talaga, Stella. Sambit ni Ma'am. Hindi na rin naman ako umaasa na kakampihan ako ni Ma'am. Ang totoo nga niyan ay mas malala pa ang dinaranas ko sa mga kamay ni Ma'am kesa kay Sir. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapahagulgol dahil sa labis na pagdaramdam. May mga Pinoy nga talaga na nagiging demonyo kapag nakahawak ng malaking pera. Katulad na lang nitong mga amo ko. Porket marami silang pera at nakaaangat sa akin, ay ginaganito na nila ako. Umalis ka na nga sa harapan ko, Stella. Sigaw ni Sir. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at dali-daling gumapang palabas ng kusina. Kahit nahihirapan at may iniindang sakit, ay pinilit ko ang aking sarili na makarating sa kwarto. Nang makapasok, ay doon ako mas lalong umiyak. Wala na akong pakialam kung marinig man nila ako. Ang gusto ko lang ay mailabas ang lahat ng hinanakit ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Kung kaya ko lang talagang umalis sa bahay na ito ay matagal ko nang ginawa. Hindi ako magtitiis dito dahil kulang na lang ay patayin na nila ako rito. Halos 1 oras din akong umiiyak at natigil lamang ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Baka gusto mo nang mamili ng mga grocery. Kung hindi ko pa sasabihin, hindi ka pa magkukusa. Singhal sa akin ni Ma'am. Paubos na ang stock sa kusina. Ano pang iyahain mo? Hindi ka marunong magkusa talaga eh. Dagdag na sabi niya pa. Pasensya na po, Ma'am. Tanging nasabi ko na lang habang nakayuko. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Kumilos ka na riyan. Sigaw niya sa akin sabay tapon ng mga pera. Nang makalabas si Ma'am ay saka ko pa lamang naisipang simutin ang mga perang inihagis niya. Hindi ko malaman kung anong nakukuha nila sa pagtrato sa akin ng ganito. Dali-dali akong lumabas ng bahay at dumiretso sa kotse ng aking mga amo. Mabuti na lamang at Pinoy rin ng driver namin dito na siyang nasasabihan ko ng mga sama ng loob ko. Ano, napagalitan ka na naman ba? Tanong sa akin ni Tatay Andres. Naiiyak akong napatingin sa kanya. Opo, Tay. Sagot ko. Kung ako sa'yo gagawa na ako ng paraan para makaalis dito. Sa'yo lang nila ginagawa ang ganyan. Malungkot na sambit niya. Napaisip naman ako sa sinabi ni Tatay Andres. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang gawin yon dahil unang-una sa lahat ay kinuha nila ang passport ko. Kung pupuslit naman ako sa kwarto nila, ay natatakot akong mahuli. Mas lalo akong mapapahamak noon.
Hindi ko po alam, Tay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Wala sa sariling sabi ko. Narinig ko ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ni Tatay Andres. Hindi na siya muling nagsalita pa at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho. Malapit lang naman ang mall sa bahay ng aking mga amo. Kaya naman hindi rin ganun katagal ang naging biyahe namin. Nang makarating ay agad akong dumiretso sa bilihan ng mga groceries. Hindi na ako nagsayang ng oras dahil magagalit na naman sa akin ang aking mga amo. 1 oras lang din naman ang itinagal ko sa pamimili. At nang masiguradong wala na akong nakalimutan, ay umalis na rin ako agad sa mall. Oh, wala ka na bang dadaanan? Biglang tanong ni Tatay Andres nang makasakay ako sa kotse. Wala na po, Tay. Kailangan na po nating umuwit, baka mapagalitan na naman ako. Sagot ko. Tumango naman si Tatay Andres at agad na pinaandar ang kotse. Nanatili akong tahimik sa biyahe at nakamasid lang sa labas. Biglang pumasok sa isip ko ang mga magulang ko na naiwan ko sa Pilipinas. Kung aalis ako rito, papaano ko na sila masusuportahan? Nandito na tayo, Estela. Biglang sabi ni Tatay Andres. Ang lalim masyado ng iniisip mo. Natatawang sambit niya pa. Pasensya na po, Tay. Aligagang sagot ko. Dali-dali akong bumabat inumpisahan ng hakutin ng mga pinamili ko. Sinubukan pa akong tulungan ni Tatay Andres ngunit agad ko rin siyang pinigilan dahil magagalit ang aming mga amo kapag nakita nila kami. Ang tagal mo namang mamili! Malakas na sigaw ni Ma'am nang makita ang pagpasok ko. Nakaramdam na agad ako ng matinding kaba at takot dahil kitang-kita ko sa mukha ni Ma'am ang matinding galit. Hindi ko naman maintindihan kung anong kinagagalit niya. Pasensya na po, Ma'am. Nakatungong sambit ko. Puro ka nalang pasensya. Malakas na sigaw ni Ma'am. Naramdaman ko na lamang ang malakas na pagsampal sa akin ni Ma'am. Nagulat pa ako ron dahilan para mabitawan ko ang ilan sa mga bitbit kong paper bags. Dahil sa labis na taranta, ay hindi ko na nagawang indahin ng pisngi ko. Mas inuna ko munang asikasuhin ang mga nagkalat na pinamili ko. Kahit kailan ang tanga mo talaga! Singhal pa ni Ma'am. Pinigilan ko ang aking sarili na umiyak. Nagpatuloy ako sa pagsimot sa mga nagkalat na gulay at nang matapos ay dali-dali ko itong dinala sa kusina. Napabuntong hininga na lamang ako nang makita kong wala na si Ma'am sa may sala pagbalik ko. Mabuti na lamang at hindi na nasundan ang ginawa niyang pagsampal sa akin dahil baka kung ano na naman ang maisipan niyang gawin sa akin. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa paglilinis at nang maghapon ay nagsimula na rin ako magluto. Ayaw na mga amo kong naghihintay sila kapag gutom na sila. Kaya naman inagahan ko talaga ang pagluluto. Mabuti na lamang at sumasakto yon sa tuwing gusto na nilang kumain. Jackson's point of view. Nandito na tayo, sir. Sambit ni Mang Domeng. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ko. Agad akong bumaba ng kotse at nagdiretso ng lakad papasok sa restaurant. Ilang beses na akong napapunta rito sa Saudi, ngunit ngayon ko lamang napuntahan ang restaurant nito. Mabuti na lamang at dito na naninirahan ang driver kong si Mang Domeng. May mga lugar siyang nalalaman na ire-rekomenda niya sa akin. Mr. Jackson, it's nice to finally meet you. Nakangiting sabi ni Mr. Clifford. Nice to meet you too, Mr. Clifford. Sagot ko naman. Saglit kaming nagkwentuhan habang hinihintay ang pagdating ng aking sekretarya na siyang magsasalita sa meeting na ito. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang aking sekretarya dahil agad siyang nagsimula nang dumating siya. Nanatili akong tahimik habang nakikinig sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng meeting namin ay naagaw ng isang babae ang aking atensyon. Nakatayo siya sa may labas ng restaurant at parang nagmamasid sa loob. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ngunit agad na bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko na namalayan na natapos na pala ang meeting dahil nananatili akong nakatingin sa babaeng nasa labas. Kakaiba ang ganda niya. Kahit pa simple lang ang kanyang suot. Batid kong pinay siya dahil na rin sa passport na hawak niya. Sir, saan po kayo pupunta? Biglang tanong ng aking sekretarya. Hindi ko na pala namalayan na tumayo na ako at naglakad palabas ng restaurant. Hindi ako sumagot sa tanong ng aking sekretarya.
Bagkus ay nagpatuloy ako sa paglalakad palabas habang nananatiling nakatitig sa babae. Hi, are you a Filipina? Nakangiting tanong ko sa kanya. Bakas ang gulat sa mukha niya at nahahaluan yon ng bahagyang takot. Yes. Kinakabahang sagot niya. Ako nga pala si Jackson. Pakilala ko't inilahad ang kamay sa harap niya. Kunot noong napatitig sa akin ang babae bago ibinaba ang tingin sa kamay ko. Bigla akong nakaramdam ng hiyat kaba dahil baka hindi niya ako pansinin. Estela, nahihiyang pakilala niya. Bakit nandito ka lang sa labas? Ayaw mo bang pumasok? Nagtatakang tanong ko. Ay hindi na sir. Mabilis na sagot ni Estela. Tara na, libre ko. Nakangiting sabi ko. Mas lalo namang nangunot ang noo niya habang nakatitig sa akin. Bakit mo to ginagawa? Hindi naman tayo magkakilala, hindi ba? Naguguluhang tanong niya. Gusto lang kitang makilala. Pag-amin ko. Mukha kasing ang laki ng problema mo eh. Dagdag na sabi ko pa. Pansin ko ang biglang paglungkot ng mukha ni Estela. Doon ko na kumpirma na tama nga ang aking hinala. Ayoko namang mag-usisa kaya naman niyaya ko na lamang siyang pumasok sa loob. Umaasa akong kusa siyang magsasabi ng problema niya. Wala po akong pera. Wala kang mapapala sa akin. Biglang sambit ni Estela. Bahagya akong natawa. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang kailangan sa'yo bukod sa gusto kitang makilala. Wika ko. Bakas ang pagdadalawang isip sa mukha niya. Sunod-sunod rin siyang napabuntong hininga. Sige po. Sambit niya. Naging malawak naman ang pagngiti ko at iginiya siyang papasok sa loob ng restaurant. Nang makaupo kami ay agad akong tumawag ng waiter para makapag-order. Pumili ka lang ng kahit na anong gusto mo. Nakangiting sabi ko. Marahang tumango si Stella kahit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagkahiya. Naramdaman ko naman ang pagtapik ng aking sekretarya sa balikat ko. Ano pong ginagawa niyo, sir? Bulong ng aking sekretarya. Huwag ka na makialam. Seryosong sagot ko. Do me a favor. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng to. Kailangan kong malaman agad lahat ngayong araw na ito mismo. Utos ko sa kanya. Tumango naman ang aking sekretarya at agad na nagpaalam para umalis. Naiwan kaming dalawa ni Estela na naghihintay sa orders namin. Hindi ko napigilan ng aking sarili na mapatitig sa kanya. Maputi ang kanyang balat at halatang halata ang mga pasan na naghihilom na. Meron din akong nakitang mga sugat na batid kong matagal na niyang natamo dahil naghihilom na rin ang mga ito. Stella, tawag ko sa kanya dahilan para mapatingin siya sa akin. May gusto sana akong itanong. Dagdag na sabi ko pa. Ano po yun, sir? Kinakabahang sambit niya. Anong ginagawa mo dito sa Saudi? Diretsyong tanong ko. Sunod-sunod na napalunok si Estela. Nagtatrabaho po, sagot niya. Huwag mo sanang mamasamain ang sunod na tanong ko. Pero bakit ang dami mong mga pasa at sugat sa katawan? Wika ko. Matagal na patulala si Estela habang ako naman ay nananatiling nakatitig sa kanya at naghihintay ng kanyang sagot. Hindi ko alam kung mali ba na tinanong ko pa yun sa kanya dahil kitang-kita kong kakaibang lungkot sa kanyang muka. Sinasaktan at binubugbog po ako ng dati kong mga amo, sagot ni Estela, dahilan para mapatitig ako sa kanya. Dating amo? Ibig sabihin ngayon ay hindi na? Paninigurado ko. Opo. Naglakas loob na po akong kuhanin ang passport ko at umalis na sa bahay nila. Kwento niya. Hindi ko na po kaya ang mga ginagawa nila sa akin. Dagdag na sabi niya pa. At doon na rin nagsimula ang kanyang pag-iyak. Agad ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Alam kong mahirap pa para sa kanya ang magkwento. Kaya naman nanatili muna akong tahimik at hinayaan siyang umiyak. Ilang minuto pang lumipas bago kumalma si Estela. Sakto rin naman na dumating ang order namin, kaya nagsimula na rin kaming kumain. Hindi ko napigilan ang aking sariling mapatitig sa kanya. May problema po ba? Biglang tanong ni Estela. Nagulat ako dahil sa bigla niyang pagsasalita. Ha? Nagtatakang tanong ko
Kanina ka pa kasi nakatitig sa akin. Nahihiyang sambit niya. Agad naman akong nakaramdam ng hiya. Hindi ko napansin na nahalata niya pala akong nakatitig sa kanya. Bahagya akong umiling. Wala naman. Sige lang, kumain ka lang. Nakangiting sabi ko. Tumango naman si Stella bago nagpatuloy sa pagkain. Wala na rin akong ibang nagawa kung hindi ang kumain. May mga pagkakataon na patago akong tumitingin sa kanya at agad ring ibabalik ang atensyon sa pagkain para hindi niya mahuli. Stella. Biglang tawag ko sa kanya dahilan para mapatingin siya sa akin. Bakit po? Nagtatakang tanong niya. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Diretsyong tanong ko. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat at agad na napaiwas ng tingin. Bakit naman po? Tanong niya. Para makontak kita habang naririto pa ako sa Saudi. Gusto mo bang tulungan kita? Sambit ko. Tulungan? Papaano po? Pansin ko ang biglang pagningning ng kanyang mga mata. Iuwi kita sa Pilipinas. Diretsyong sagot ko. Hindi pa po ako pwedeng umuwi. Wika ni Estela at bahagyang napatungo. Nangunot naman ang noo ko dahil sa pagtataka. Bakit naman? Tanong ko. Mawawalan po ako ng pangsuporta sa mga magulang ko sa probinsya. Sagot niya. Saglit akong natahimik at pinagmasdang mabuti si Stella. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa mga magulang mo. Sambit ko. Mabilis na napatunghay si Stella at napatitig sa akin. Bakit niyo po ba ginagawa to? Ngayon lang naman po tayo nagkakilala. Naguguluhang tanong niya. Gusto lang talaga kitang tulungan. Isa pa parehas naman tayong taga Pilipinas. Kaya wag mo sanang masamain ang alok ko. Paliwanag ko sa kanya. Bahagyang napatango si Estela. Pwede po bang pag-isipan ko muna? Nahihiyang tanong niya. Oo naman, walang problema. Hanggang katapusan pa naman ako rito sa Saudi. Kaya naman mas makakabuti kung ibibigay mo na sa akin ang cellphone number mo. Sambit ko. Kapansin-pansin ang panginginig ng kamay ni Stella nang iabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Agad ko namang kinopya ang kanyang number at ibinalik ang kanyang cellphone pagkatapos. Nang matapos kaming kumain, ay nagpaalam na rin agad si Stella na aalis na. Hindi ko na rin siya pinigilan dahil gabi na rin naman at kailangan ko na rin bumalik sa hotel namin. Habang nasa biyahe ay hindi nawala ang mga ngiti sa aking labi. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Ngayon lang to nangyari sa akin. At hindi ko inaasahan na sa Saudi ko pa mararanasan ng ganito. Stella's point of view. Isang linggo nang nakakalipas simula nang makilala ko si Jackson. Ilang beses na rin siyang tumatawag sa akin para mangamusta. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagdesisyon tungkol sa alok niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na may makikilala akong lalaki na katulad niya. Kahit papano ay nakakataba ng puso na nais niya akong tulungan. Kahit na hindi pa rin nawawala sa akin ng pag-aalala para sa mga magulang ko sa probinsya oras na bumalik ako sa Pilipinas. Napaigtad naman ako dahil sa gulat nang biglang magring ang aking cellphone. Dali-dali ko itong kinuha sa may lamesa at nang makita kong si Jackson ang tumatawag, ay agad ko itong sinagot. Hello? Sambit ko. Kamusta ka na, Stella? Bungad na tanong niya sa akin. Sa isang linggo ay babalik na ako sa Pilipinas. Nakapagdesisyon ka na ba? Dagdag na sambit niya pa. Napatulala na lamang ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko na namalayan na malapit na palang katapusan ng buwan. Kailangan ko nang makapag-isip ng mabuti at makapagdesisyon. Napakagat ako sa aking labi. Hindi pa rin. Tanging naisagot ko. Kung ang iniisip mo ay ang perang ipadadala mo sa mga magulang mo sa probinsya, ako nang bahala ron. Sambit ni Jackson. Bibigyan kita ng 10 milyon kapalit ng pagsama mo sa akin pauwi sa Pilipinas. Dagdag na sabi niya pa. Ano? Gulat na bulalas ko. Ano ba yung sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko pa. Hindi ba't perang pinoproblema mo? Bibigyan na nga kita. At bukod ron ay makakauwi ka na rin sa Pilipinas. Hindi mo na kailangang magtiis pa rito. Paliwanag niya. Natahimik ako dahil sa kanyang sinabi at napaisip. Kung tutuusin ay may punto naman siya.
Malaking halaga na ang 10 milyon at malaki-laking maitutulong nun sa pamilya ko sa probinsya. May ilang araw ka pa naman para mag-isip. Biglang sabi ni Jackson. Huwag kang magmadali. Isipin mo na lang din baka ngayon lang mangyari to sa'yo. Hindi na mauulit pa. Kaya pag-isipan mo ng mabuti. Dagdag na wika niya pa. Hindi na. Wala sa sariling sabi ko. Nakapagdesisyon na ako. Sambit ko pa. Mabuti naman kung ganon. Masayang wika ni Jackson. Pumapayag na ako. Sambit ko kahit bahagya akong kinakabahan. Sa kabila nun ay may kung anong kiliti ang humaplos sa aking dibdib. Naging mabilis din ang tibok ng aking puso. Isipin pa lamang na makakasama ko sa Jackson pauwi ng Pilipinas ay meron ng kakaibang epekto sa sistema ko. Oh, wala nang bawian Natatawang sabi ni Jackson. Ihanda mo na mga gamit mo. Aasikasuhin na natin ang mga kailangan mo para makauwi ka na. Dagdag na sabi niya pa. Sige, maraming salamat Sagot ko at bahagyang napangiti. Nang mamatay ang tawag ay sunod-sunod akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung tama bang naging desisyon ko. Ngunit kung itong paraan para makauwi ako sa Pilipinas, ay wala na akong pakialam. Bukod ron ay nais ko rin makasama si Jackson. Aminado naman ako na sa unang beses lang naming magkita ay may kakaiba na akong nararamdaman para sa kanya. Ngunit hindi yun madaling aminin dahil sa malayong agwat ng aming pamumuhay. Kaya naman handa akong ilihim ang tungkol doon upang hindi na ako umasa pa. Ilang araw pang lumipas. May mga araw na lumalabas kaming dalawa ni Jackson. Hindi ko naman maintindihan kung para saan yun at hindi ko na rin binabalak na magtanong. Pabor din naman yun sa akin dahil nakakasama ko siya. Handa ka na ba? Uuwi na tayo bukas. Biglang tanong sa akin ni Jackson. Napatigil ako sa pagkain at napatitig sa kanya. Hindi ko rin alam. Sagot ko. Huwag ka nang matakot o kabahan. Pagkakataon mo na to para makauwi sa Pilipinas. Nakangiting sabi niya. Tumangutangon naman ako bilang tugon at hindi na muling nagsalita. Nagpatuloy kami sa pagkain at bahagyang nagkwentuhan. Napagdesisyon na rin naming umuwi matapos kumain. Jackson's point of view. 3 araw na simula nang makauwi kami sa Pilipinas. Hanggang ngayon ay pansin ko pa rin na parang naninibago si Stella rito. Hindi ko naman siya masisisi dahil matagal din siya nagtrabaho sa Saudi. Nanatili si Stella sa bahay ko. Hinayaan ko muna siyang sanayin ng sarili niya rito habang ako naman ay abala sa aking kumpanya. Sir, tumawag po ang mami niyo. Biglang sabi ng aking sekretarya na diretsyong pumasok sa aking opisina. Bakit daw? Nagtatakang tanong ko. Nagtatanong lang po kung nakauwi na kayo sa Pilipinas. Sagot ng aking sekretarya. Sinabi mo bang oo? Tanong ko ulit. Opo sir. Sagot niya. Tinatanong niya rin po kung sino yung babaeng kasama niyo sa bahay. Dagdag na sabi pa ng aking sekretarya. Napasapo na lang ako sa aking noo at bahagyang napailing. Sino naman kayang nakapagsabi sa kanya ng tungkol doon? Huwag mo na lang munang sabihin ng tungkol sa kanya. Sambit ko. Tumango ang aking sekretarya bago naglakad palabas ng aking opisina. Sunod-sunod akong napabuntong hininga nang tuluyan siyang makalabas. Kilala ko ang mommy. Siguradong makikialam na naman siya kapag nalaman niya ang tungkol kay Estela. At iyon ang ayaw kong mangyari. Sigurado kong hindi na naman siya papabor lalo pat ganun ang estado ng buhay ni Estela. Kung dumating man ang araw na yun ay handa akong ipaglaban siya. Kahit laban sa pamilya ko pa. Kinuha ko ang aking cellphone at agad tinawagan si Stella. Ilang segundo pa ang aking hinintay bago niya to sagutin. Hello? Sambit ni Stella. Hi, anong ginagawa mo? Tanong ko. Wala naman, katatapos lang namin maglinis dito ng mga kasambahay mo. Sagot niya. Bakit ka naglilinis dyan? Nagtatakang tanong ko. Hindi ba't sinabi ko sa iyong magpahinga ka lang at sanayin ang iyong sarili? Dagdag na sabi ko pa. Huwag kang ang OA, nababagot na ako rito sa bahay mo. Kaya naman tinulungan ko ang mga kasambahay mo rito para na rin makilala ko sila. Paliwanag niya. Napailing na lamang ako ngunit hindi ko na rin napigilan ng aking sariling mapangiti.
Kakaibang babae talaga si Stella. At sa bawat araw na lumilipas, ay mas napapatunayan ko yon. Susunduin kita mamaya pagkatapos ko rito sa trabaho. Wala sa sariling sabi ko. Ha? Bakit? Takang tanong niya. Kakain tayo sa labas. Sambit ko't muling napangiti dahil sa ideyang yon. O sige. Ramdam ko ang pagkahiya niya dahil sa kanyang boses. O sige, mauna na ako at katapusin ko pa tong ginagawa ko. Paalam ko. O sige. Sagot naman ni Stella. Nang mamatay ang tawag ko, itinuon ko ng atensyon ko sa pagtatrabaho. Ang akala ko, magiging madali lang yon. Ngunit nagkamali ako. Mayat mayang pumapasok sa isip ko ang mukha ni Stella na nakangiti. Ang mga ngiting hindi nakakasawang makita. Kaya naman handa akong gawin ang lahat para lamang makita yun ng madalas. Gabi na nang matapos ako sa aking trabaho. Dali-dali naman akong nag-imis ng aking mga gamit sa lamesa. At nang makontento ay patakbong lumabas ng opisina. Dumiretso ako sa aking kotse na nasa parking lot at agad na nagmaneho pa uwi sa bahay. Pasensya na, ngayon lang ako natapos. Sambit ko nang makapasok ako sa loob ng bahay. Ayos lang, nagluluto pa naman kami. Nakangiting sabi ni Stella. Napatitig ako sa kanya bago marahang inilibot ang aking paningin sa paligid. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago ng mga dekorasyon sa buong bahay. Mas lalo itong gumanda at halatang nilinisan. O wag ka sanang magagalit kung ginalaw namin ang ilan sa mga dekorasyon mo rito sa bahay. Biglang sambit ni Stella. Dahilan para mabalik sa kanya ang tingin ko. Hindi, ayos lang. Mas maganda na nga siyang tignan ngayon. Nakangiting sabi ko. Nilingon naman ako ni Stella at bahagyang ngumiti. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapatitig sa kanya. Sunod-sunod akong napalunok dahil sa kakaibang epekto nun sa sistema ko. Bakit pala nagluluto ka pa kung sa labas naman tayo kakain? Nagtatakang tanong ko pa. Para sa mga kasambahay mo. Nauumay na raw sila sa mga lagi nilang niluluto eh. Kaya naman pinagluto ko sila ng bago. Masayang sagot ni Stella. Bukod ron ay, ngayon ko na lang ulit maluluto. Kaya naman excited na rin ako. Dagdag na sabi niya pa. Manang! Malakas na sigaw ko. Nagmamadali namang lumapit sa akin si Manang. Bakit po sir? Nagtatakang tanong niya. Bahagya akong inilapit sa kanya ang aking mukha. Ipagtira mo po ako ng niluluto niya. Mahinang bulong ko. Hindi ko alam kung bakit umukit ang isang nakakalokong ngiti sa labi ni Manang at parang nangaasar na tumitig sa akin. Sige po sir. Parang kinikilig na sagot sa akin ng matanda. Hindi na ako nakapagsalita nang biglang maglakad palayo si Manang. Naiwan tuloy akong naguguluhan kung bakit ganun ba ang naging reaksyon niya. Nang matapos magluto si Stella, ay nagpaalam siya na mag-aayos lang ng sarili sa kanyang kwarto. Ilang minuto lang din naman ang hinintay ko at nakita ko na rin siyang naglalakad palapit sa akin. Hindi na kami nagsayang ng oras at agad nang lumabas at dumiretso sa aking kotse. Bakit nga pala naisipan mong kumain sa labas ngayon? Biglang tanong ni Stella habang nasa biyahe kami. Wala naman. Simula kasi na makauwi tayo rito hindi na tayo nakapag-date ulit. Sagot ko. Date? Gulat na bulalas niya. Oo. Hindi ba't date naman ang tawag sa ganito? Natatawang sambit ko. Nang bumaling ako ng tingin sa kanya, napansin ko na agad ang pumumula ng kanyang mukha. Hindi ko tuloy napigilan ng aking sarili na mapangiti. Itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa pagmamaneho nang hindi na muling nagsalita si Stella. Jackson's point of view. Hello? Sambit ko nang sagutin ko ang tawag ni Mommy. Hello anak, kamusta ka na? Tanong niya. Ayos lang naman po, sagot ko. Mabuti kung ganon. Pupunta kami mamaya sa bahay mo para mag-dinner. Sambit ni Mommy. Agad akong natigilan dahil sa labis na gulat. Isang buwan pa lamang nakakalipas at hindi pa ako sigurado kung handa na ba ako para ipaalam sa kanilang tungkol kay Stella. Kahit pa sabihin kong pinaghahandaan ko ang araw na ito ay hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Kung ako ay wala namang problema. Ang iniisip ko lang ay si Stella. Baka hindi niya kayanin ang mga sasabihin ni Mommy at iwanan na lamang akong bigla. Hindi ko kakayanin yun. Bakit parang biglaan naman yata?
Kinakabahang tanong ko. Ngayon lang kami walang ginagawa, kaya naman susulitin na namin. Masayang sambit ni Mommy. O siya, maghahanda na kami. Dagdag na sabi niya pat agad ibinaba ang tawag. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin sa mga oras na ito. Kakaibang kabat pag-aalalang bumalot sa katawan ko. Namalayan ko na lamang na tinawagan ko na pala si Stella. Ilang segundo pang lumipas bago niya ito sagutin. Hello Jackson, napatawag ka? Bungad na tanong niya sa akin. May sasabihin sana ako. Aligagang sambit ko. Ano yon? Tanong niya ulit. Pupunta kasi sila Mami sa bahay mamaya. Saad ko. Gusto mo bang umalis muna ako? Biglang sabi niya. Ha? Hindi. Mabilis na sagot ko. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na ipakikilala na kita sa kanila mamaya. Sambit ko pa. Ano? Hindi ko kayang humarap sa mga magulang mo, Jackson. Tarantang sabi ni Stella. Pero hindi naman natin maitatago sa kanila ito ng matagal. Kaya mas mabuti nang sabihin agad natin sa kanila habang maaga pa. Paliwanag ko. Bukod ron ay hindi naman kita pababayaan. Handa akong ipaglaban ka. Dagdag na sabi ko pa. Nasisiraan ka na ba? Mas pipiliin mo pa ako kaysa sa magulang mo? Singhal ni Stella. Ayokong mawala ka sa akin, Stella. At hindi ako mapipigilan kahit na mga magulang ko. Seryosong sabi ko. Saglit na tahimik si Stella sa kabilang linya. Nagulat na lamang ako nang bigla akong makarinig ng mga hikbi. Umiiyak ka ba? Tanong ko. Huwag kang umiyak, Stella. Nagsusumamo ako. Masaya lang ako. Utal-utal na sagot niya. Maghanda ka na lang dyan. Pauwi na rin ako. Hindi kita pababayaan mamaya. Paninigurado ko pa sa kanya. Nang mamatay ang tawag ay agad akong naglakad palabas ng opisina. Hindi na ako nagpaalam at agad nang pumunta sa kotse ko na nasa parking lot. Dali-dali akong nagmanehong pauwi. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa aking dibdib ngunit hanggat maaari, pinipili kong ikalma ang aking sarili. Ilang minuto lang naging biyahe ko't agad na nakarating sa bahay. Dumiretso na ako papasok at naabutan ko si Stella na nag-aayos ng ilang mga gamit. Napangiti naman ako habang pinagmamasdan siya. Oh, kanina ka pa ba riyan? Biglang tanong niya nang mapansin ako. Hindi naman, kararating ko lang. Sagot ko't marahang naglakad palapit sa kanya. Kinakabahan ka pa rin ba? Tanong ko pa. Medyo. Nakatungong sagot ni Stella. Nagluto rin kasi ako eh. Sana magustuhan nila. Dagdag na sambit niya pa. Mas lalo naman akong napangiti. Masarap ka namang magluto. Saad ko. Napatunghay naman siya at napatingin sa akin habang bahagyang nakangiti. Huwag ka nang mangbola. Natatawang sabi niya. Totoo naman ang sinabi ko ah. Wika ko. Oo na. Natatawa pa ring sagot niya. Magsasalita pa sana ako nang biglang may nag-doorbell. Napabuntong hininga muna ako bago naglakad palapit sa pinto para pagbuksan to. Sumalubong sa akin ang nakangiting si Mommy at kasama niya si Daddy. Mas lalo akong nakaramdam ng kaba ngayong kaharap ko na sila. Hindi mo ba kami papapasukin muna? Biglang tanong ni Daddy. Sorry po. Pasok kayo. Kinakabahang sambit ko. Nagpatuloy sa paglakad papasok ang mga magulang ko. Batid kong nasa kusina si Stella dahil naririnig ko mga pinggan na inaayos niya sa lamesa. Kamusta ka naman, anak ko? Biglang tanong ni Mommy. Ayos lang naman po. Tipid na sagot ko. Nabalitaan kong may inuwi kang babae rito. Gusto ko siya makilala. Seryosong sambit ni Mommy. Napalunok ako't napatitig sa kanya. Nasa kusina po siya. Naghahanda ng hapunan. Aligagang sabi ko. Mabuti naman kung ganon. Let's eat. Masayang anyaya niya. Nauna nang maglakad si Mommy papunta sa kusina. Sumunod naman kami ni Daddy sa kanya. Kitang-kita ko kung paanong nangunot ang noon ni Mommy nang makita si Stella sa kusina. Halos magkarambolang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Siya na ba yun? Parang hindi makapaniwalang sabi ni Mommy.
O isa siya sa mga kasambahay mo rito? Dagdag na sabi niya pa. Ma'am! Sit ako sa kanya. Unti-unti na akong nakakaramdam ng inis. What? May sinabi ba akong masama? Nagtatanong lang naman ako. Natatawang sagot ni Mami. Huwag mo nalang pansinin ang mami mo. Biglang singit ni Daddy. Napabuntong hininga na lamang ako bago kami nagdiretsyo sa pagpasok sa kusina. Napatigil sa ginagawa si Stella nang makita kami at agad na bumalatay sa kanyang mukha ang takot at kaba. Stella, sila nga palang mga magulang ko. Pakilala ko sa kanila bago bumaling kila Mami at Daddy. Ma'am, Dad, ito naman si Stella, ang girlfriend ko. Sambit ko. Girlfriend? Bulalas ni Mommy. Ang akala ko kasambahay mo. Natatawang sabi niya pa. Mama, ano ba? Inis na sita ko ulit sa kanya. Ano na naman ba? Hindi ba ako pwedeng magkamali? Sagot ni Mommy. Kumain na tayo, tama na yan. Biglang sambit ni Daddy dahilan para matigil kaming dalawa ni Mommy. Inasikaso ni Estela ang mga magulang ko. Pansin ko ang kaba niya dahil na rin sa nanginginig niyang mga kamay. Agad naman kaming nagsimulang kumain nang matapos na si Stella. So Stella, biglang tawag ni Mommy. Anong pinagkakaabalaan mo? Tanong niya pa. Saglit namang natahimik si Stella at napatitig sa akin. Ramdam ko ang kaba niya at nakikita ko rin yun sa mukha niya. Wala pa sa ngayon, Mommy. Kababalik lang namin galing Saudi at sa susunod na linggo ay magtatrabaho siya sa aking kumpanya. Sagot ko. Si Stella ang tinatanong ko, anak. Sarkastikong sambit ni Mommy. Anong ginagawa mo sa Saudi, Stella? Biglang tanong ni Daddy. Nagtrabaho po ako ron, sir. Nahihiyang sagot ni Stella. Good! Anong trabaho? Singit ni Mommy. Muling natahimik si Stella at saglit na nag-isip. Kasambahay po. Nakatungong sagot niya. Oh, kaya naman pala yun ang una kong akala nang makita kita kanina. Natatawang wika ni Mommy. Sinubukan kong pigilan ng inis na nararamdaman ko. Hanggat maaari ay gusto kong matapos ang araw na ito nang hindi kami nagkakagulo. Bukod ron ay maiipit si Stella kapag nagkasagutan kami ni Mommy. Ayoko namang mangyari yon. Bakit ka kasama ng anak ko? Seryosong tanong ni Daddy. Dad, pigil ko sa kanya ngunit hindi niya ako pinansin. I'm sure may dahilan kung bakit kayo magkasama ngayon. Sambit pa ni Daddy. Ano po kasi, tinulungan niya po ako. Kinakabahang sagot ni Stella. Stella, hindi mo sila kailangang sagutin. Pigil ko sa kanya. Ayos lang, wala naman akong balak magsinungaling sa kanila. Sagot ni Stella. Anong klaseng tulong? Tanong naman ni Mommy. Mom, hindi mo na kailangang malaman. Singhal ko sa kanya. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Jackson! Naiinis na sigaw ni Mommy. Nanatiling nakatungo si Stella. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumayo at tumakbo papunta sa may banyo. Hindi ko maintindihan kung bakit pa to ginagawa ng mga magulang ko. Ano bang nakain mo at yun ang babaeng napili mo? Seryosong tanong ni Mommy. Wala ka nang pakialam kung sinong babaeng magugustuhan ko, Mom. Inis na sagot ko. Of course may pakialam ako. Ako ang nanay mo. Singhal niya. Pero hindi lahat ng bagay pakikialaman mo, Mom. Matanda na ako. Sambit ko. Hindi pa rin nun mababago ang katotohanan ako ang nanay mo. Giit ni Mommy. Sunod-sunod akong napabuntong hininga dahil sa labis na inis. Hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila akong bata at pinakikialaman ng lahat. Stella's point of view. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari ngayong gabi. Nasabi na sa akin ni Jackson ang ugali ng mga magulang niya ngunit hindi pa rin ako naging handa. Hinayaan kong maglandas sa mga luha ko hanggang sa kumalma ako. Kitang-kita ko sa mga mata ng mami ni Jackson ang disgusto niya sa akin. At ang mga tanong nila'y unti-unting nagiging mapanlait. Paglabas ko ng banyo ay nagulat na lamang ako dahil biglang may humila sa akin. Layuan mo ang anak ko. Seryosong sambit ng mami ni Jackson. Ano po bang sinasabi niyo?
Naguguluhang tanong ko. Alam kong pera lang ang habol mo kay Jackson. Kaya ngayon palang tumigil ka na. Sambit niya. Pasensya na po pero nagkakamali po kayo. Hindi po ako sumama sa anak niyo para sa pera niya. Sagot ko. Mahal ko pong anak niyo. May pera man siya o wala. Kaya wag niyo po akong husgahan. Dagdag na sabi ko pa. Wala akong pakialam. Alam kong puro kasinungalingan din naman yung mga sinasabi mo. Kung napaniwala mong anak ko, pues ako hindi. Galit na sabi niya. Naramdaman ko na lamang ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Bitawan niyo ako. Nasasaktan ako. Kalmadong sabi ko. Hindi lang yan ang aabutin mo kapag hindi ka nakinig sa mga sinabi ko. Singhal niya pa bago pa batong bitawan ang braso ko. Pinanood ko siyang maglakad palayo sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako at bahagyang hinimas ang aking braso. Totoo namang binigyan ako ni Jackson ng pera noon. Yun ang ipinadala ko sa mga magulang ko sa probinsya. Pero hindi naman ako sumama kay Jackson na umuwi rito sa Pilipinas dahil doon. Sumama ako sa kanya dahil gusto ko rin siyang makasama. At dahil may gusto na ako sa kanya. Ayos ka lang ba? Biglang tanong ni Jackson. Napaigdad pa ako dahil sa gulat nang bigla siyang sumulpot sa tabi ko. Nanlalaki ang mga mata kong napatitig sa kanya. Ha? Naguguluhang tanong ko. Alam kong kinausap ka ni Mami. Narinig ko ang lahat. Sambit niya. Napatungo naman ako dahil sa sinabi niya. Kung narinig niya lahat, ibig sabihin ay narinig niya rin ang pag-amin ko. Wala pa naman akong balak na sabihin yun sa kanya. Huwag ka nang mahiya sa akin. Mahal din naman kita kaya ayos lang yun. Nakangiting sabi ni Jackson. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napayakap na lang sa kanya ng mahigpit. Mahal na mahal din kita. Sambit ko. Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni Jackson. Bigla na lamang akong napangiti dahil doon. Kung ganito lang sana araw-araw ay hindi na ako mamomroblema sa kung ano-anong iisipin. Handa akong manatili sa tabi ni Jackson habang buhay. Umalis na pala sila. Biglang wika ni Jackson. Agad? Gulat na tanong ko. Oo. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, hindi talaga dinner ang ipinunta nila rito. Umiiling na sagot niya. Maraming salamat dahil hindi ka nagpatalo sa mga sinabi ng mga magulang ko. Dagdag na sabi niya pa. Hindi mo naman ako pinabayaan eh. Sagot ko. Nagpatuloy na kaming dalawa sa pagkain. Hindi ko tuloy alam kung nagustuhan ba nila ang luto ko o hindi. Mas inuna pa kasi nilang tanungin ako. Nang matapos kumain ay napagdesisyonan na rin namin ang pumunta sa kwarto para makahigan at makapagpahinga. Hindi ko naman naiwasang mapatitig sa kisame at mapaisip. Mukhang tutol talaga sa amin ang mami ni Jackson at kinakabahan ako sa mga pwede niyang gawin. Kung pananakit lang yun ay matitiis ko pa. Pero kung mas malala pa ron, ay hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Jackson's point of view. Mom? What's the meaning of this? Inis na tanong ko nang makarating kami sa party sa kumpanya ko. Bakit? Kailangan mo ng partner para sa party na ito. Kaya naman inihanap na kita. Nakangiting sagot ni Mommy. Hindi mo na kailangan gawin yan dahil kasama kong girlfriend ko. Singhal ko. Wala akong pakialam. Hindi siya nababagay na maging partner mo sa ganitong event. Sambit ni Mommy. Tumigil ka na Mommy, ano ba? Hindi na ako natutuwa. Pilit kong ikinakalma ang aking sarili matapos sabihin yon. Bakit ba kasi sumama ka pa rito? Galit na sigaw ni Mommy habang nakatingin kay Stella. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong layuan mo ang anak ko? Dagdag na singhal niya pa. Pasensya na po pero hindi po ikaw ang mag-uutos sa mga dapat kong gawin. Sagot ni Stella. Ganito ba ang gusto mong babae, Jackson? Mga walang respeto sa nakatatanda. Sigaw ni Mommy dahilan para maagaw ang atensyon ng ibang bisita. Pasensya na po kung nababastusan kayo sa pagsagot ko. Pero kayo pong naunang mambastos sa akin. Pangangatwiran ni Stella. At anong akala mo? Igagalang kita? Singhal ni Mommy. Hindi naman po pero wag na lang din po kayong umasa na igagalang ko kayo. Bahagyang ngumiti si Stella.
Ibinabalik ko lang po ang pagtrato niyong ginagawa sa akin. Dagdag na sabi niya pa. Ma'am, tumigil ka na please. Sit ako sa kanya. Ewan ko sa'yo Jackson. Ilayo mo sa akin ang babaeng yan. Sigaw ni Mommy. Napailing na lamang ako dahil sa inaasta niya. Siya naman tong nauna. Bakit kung makapag-react siya parang siyang biktima? Naglakad na kami ni Stella palayo sa mga magulang ko at lumipat na lang ng table. Nagsimula na rin ang party at wala kaming ibang ginawa ni Stella kung hindi ang kumain at magkwentuhan. Nang magpaalam si Stella na pupunta sa banyo ay ginamit ko yung pagkakataon para lapitan si Daddy na mag-isa lang sa kanilang table. Dad, tawag ko sa kanya. O bakit? Seryosong tanong niya. Patigilin mo na si Mom sa ginagawa niya. Pagmamakaawa ko. Alam mo namang kahit ako hindi na nanalo sa trip ng mami mo. Sagot ni Daddy. Subukan mo naman Dad, para sa akin. Sambit ko. Hindi ako mangangako dahil maging ako, hindi rin boto sa babaeng yun. Sagot ni Daddy. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo Dad. Depensa ko. Alam kong binigyan mo siya ng 10 milyon Jackson. Ano na lang sa tingin mo ang gagawin ng mami mo kapag nalaman niya yon? Seryosong sabi niya. Sigurado naman akong wala kang balak ipaalam sa kanya, hindi ba? Sagot ko. Kilala mo ang mami mo. Kayang-kaya niyang malaman ang tungkol sa bagay na yon. Saad ni Daddy. Napatungo naman ako sunod-sunod na napabuntong hininga. Hindi na ako muling nagsalita at naglakad na lang pabalik sa table namin. Sakto naman nakababalik lang din ni Stella. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya. Wala naman, medyo napagod lang ako. Pagdadahilan ko. Magtatanong pa sana siya ulit ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik. Itinuon ko naman ang atensyon ko sa unahan. Nagpatuloy ang party hanggang sa umabot ito ng hating gabi. Napagdesisyon na rin namin ni Stella na umuwi dahil inaantok na rin siya. Ilang araw pang lumipas. Naging abala ako sa kumpanya kaya naman bihira lang kaming lumabas ni Stella. Hindi naman yun naging problema sa kanya dahil abala rin siya sa itinatayo niyang maliit na business. Jackson! Malakas na sigaw ni Mommy at dire-diretsyong naglakad palapit sa lamesa ko. Totoo bang binigyan mo ng 10 milyon ang babaeng yun? Galit na tanong niya. Bahagya pa akong nagulat ngunit hindi na ipinahalata sa kanya yon. Ano naman ang problema doon, Mommy? Sagot ko. Bakit ka nagbibigay ng ganung kalaking halaga sa babae? Singhal niya. Wala ka namang alam, Mommy. Mas makakabuti kung wag ka nang mangialam. Sambit ko. Ganyan na bang epekto sa'yo ng babaeng yon? Hindi ka na rin marunong gumalang. Sigaw niya. Mom, please. Marami akong ginagawa. Baka pwedeng sa susunod na natin pag-usapan yan. Nagsusumamong wika ko. Wala nang susunod, Jackson. Sigaw niya ulit bago naglakad palabas ng opisina ko. Napailing na lang ako bago ibinalik ang atensyon sa aking ginagawa. Stella's point of view. Halos ilang buwan na rin ang nakakalipas matapos ang nangyari sa party ng kumpanya ni Jackson. Hindi ko pa ulit nakikita ang mga magulang niya dahil abala ako sa pag-aasikaso ng itinatayo kong maliit na business. Malaki ang naitulong sa akin ni Jackson para masimulan to. Hindi ako mahihiyang sabihin na kung hindi dahil kay Jackson, hindi ko to masisimulan. Akalain mo nga naman may naipundar ka gamit ang perang ibinigay sa'yo ng anak ko? Gulat akong napalingon at napatitig sa mami ni Jackson. Ano pong kailangan nyo? Kinakabahang tanong ko. Ikaw ang kailangan ko. Seryosong sagot niya. Dodoblehin kong ibinigay sa yung pera ng anak ko. Basta't layuan mo lamang siya. Dagdag na sambit niya pa. Po, naguguluhang tanong ko. Huwag ka nang magtanga-tangahan pa. Kahit na anong pagpapanggapang gawin mo, alam na alam kong pera lang ang habol mo. Singhal niya. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Sagot ko. Kung nagpunta po kayo rito para lang dyan nagsasayang lang po kayo ng oras. Kaya't makakaalis na po kayo. Dagdag na sabi ko pa. Unti-unting nawala ang kaba at takot na nararamdaman ko. At napalitan yun ng inis at galit. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Pero bakit ganito nila ako kung itrato?
Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nasisiguradong lalayuan mo ng anak ko. Sigaw ng mami ni Jackson. O sige ho, ikaw po ang bahala. Tingnan na lang natin kung kaya niyong tumira rito habang buhay. Dahil wala po akong balak na iwanan ng anak niyo. Natatawang sambit ko. Buwisit ka talagang babae ka! Akmang sasampalin niya ako nang agad kong mahawakan ng kamay niya. Huwag na po tayong magsakitan, ma'am. Nakangising sabi ko bago pa batong binitawan ng kamay niya. Pagsisisihan mong ginagawa mo! Pagbabanta niya sa akin. Mas lalo naman akong napangisi. Sa kabila ng galit na mukha ng mami ni Jackson ay hindi ako makaramdam ng takot. Siguro ay dahil alam kong wala naman akong ginagawang masama. Sa ngayon po, wala pa naman akong pinagsisisihan. Sambit ko. Sabihin niyo na lang po pag kailangan ko ng magsisi. Dagdag na sabi ko pa. Tignan na lang natin kung makapagbiro ka pa ng ganyan kapag iniwang ka na ng anak ko. Malakas siyang tumawa habang nakaturo pa sa akin. May sasabihin pa po ba kayo? Kung wala na po makakaalis na po kayo. Marami pa kasi akong aasikasuhin. Sagot ko. Mas lalo namang nagalit ang mami ni Jackson. Ngunit hindi na siya muling nagsalita. Kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa galit at paglabas sa mga litid sa kanyang leeg. Padabog siyang naglakad palabas at wala akong ibang nagawa kung hindi ang bahagyang matawa. Napailing na lamang ako. Matagal na niyang ginagawa ang mga ganito sa akin pero hindi ba niya napapansin na wala namang epekto sa akin? Nagpatuloy na lang ako sa pag-aayos sa restaurant na ipinapatayo namin ni Jackson. Inabala ko ang aking sarili at iniwasang mag-isip ng mga problema. Bahagya pa akong nagulat nang biglang mag-ring ang aking cellphone. Agad kong sinagot ang tawag na makitang sa Jackson to. Hello? Nakangiting sambit ko. Hi, tapos ka na ba sa inaasikaso mo? Tanong niya. Malapit na, bakit? Sagot ko. Susunduin sana kita. Saan ni Jackson? O sige, hihintay na lang kita rito. Masayang sagot ko. Nang mamatay ang tawag ay hindi ko mapigilan ng aking sariling mapangiti. Habang tumatagal ay mas lalo akong nahuhulog kay Jackson. Wala naman akong pinagsisisihan sa kabila ng mga panggugulo ng kanyang ina. Ilang oras pang lumipas at natapos na rin ako sa pag-aayos. Sakto rin naman na dumating na si Jackson, kaya agad rin kaming umuwi. Kailan mo pala balak buksan ang restaurant? Biglang tanong ni Jackson na makapasok kami sa bahay. Hindi ko pa rin alam eh, sagot ko. Natatakot kasi akong bigla nilang sumulpot doon ng mami mo at manggulo. Dagdag na sabi ko pa. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Pinuntahan ako ng mami mo kanina. Pag-amin ko. Katulad ng dati, pinipilit niya pa rin akong layuan ka. Sambit ko pa. Hindi ka naman ba niya sinaktan? Nag-aalalang tanong niya ulit. Hindi naman. Alam mo namang sanay na ako sa mga ganyan eh. Natatawang sagot ko. Hindi ako makapapayag na may mananakit sa'yo ulit. Seryosong sabi ni Jackson. Dahilan para mapatitig ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil wala rin akong balak na hayaang may mananakit pa sa akin ulit. Nakangiting sambit ko. Mabuti naman kung ganun. Wika niya. Saglit pa kaming nag-usap bago na pagdesisyon ng kumain ng hapunan. Nang matapos ay agad rin kaming pumunta sa kwarto para makahiga at makapagpahinga. Sa hindi ko malamang dahilan ay parang pagod na pagod ako. Konti lang naman ang inayos ko sa restaurant pero kakaiba ang ngalay at sakit ng likod ko. Sunod-sunod akong napabuntong hininga nang sumagi sa isip kong mami ni Jackson. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning magmatigas sa mami niya at ipakitang matapang ako. Pero handa akong gawin ang lahat para lamang maipaglaban ang pagmamahalan namin ni Jackson. Dahil sa labis na pag-iisip ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Jackson's point of view. Mom, bakit mo naman ginawa yon? Galit na tanong ko nang makapasok sa bahay ng mga magulang ko. Ano bang sinasabi mo? Maang-maangang tanong ni Mommy. Bakit mo ipinahiya si Stella sa harap ng mga customers niya? Singhal ko. Hindi ko na kasalanan kung tatanga-tanga ang babaeng yon.
Sigaw ni Mommy. Wag mo nga akong sinisisi. Singhal niya pa. Nakita ko sa CCTV ang ginawa mong pagtisod sa paa niya. Wag ka nang tumanggi. Inis na sabi ko. Kung hindi tangang babaeng yon, makikita niyang pa ako. Natatawang sambit ni Mommy. Hindi ko na talaga maintindihan ang nangyayari sa mommy ko. Hindi naman siya ganito dati. Pero habang tumatagal ay mas lalo siyang lumalala. Kung hindi niyo ititigil ang ginagawa niyo, mapipilitan akong lumayo sa inyo. Seryosong sabi ko. Ano? Mas pipiliin mo pang babaeng yun kesa sa amin? Galit na sigaw ni Mommy. Ayoko kayong makasama kung ganyan din lang naman ang gagawin niyo sa akin. Singhal ko. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti mo. Giit niya. No, Mom. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Saad ko. Matanda na ako kaya dapat hindi ka na nangingialam pa sa buhay ko. Dagdag na sambit ko pa. Magulang mo ko! Sigaw niya. Handa akong kalimutan yun kung ipagpapatuloy mo pang ginagawa mo. Seryosong sabi ko. Huling beses ko nang sasabihin to. Tumigil ka na. Dagdag na sabi ko pa bago dali-daling naglakad palabas ng bahay. Nang makasakay sa kotse, ay doon ko inilabas ang galit na nararamdaman ko. Sunod-sunod kong pinagsusuntok ang manibela ng kotse ko. Nang maikalma ko ang aking sarili, doon pa lamang ako nagsimulang magmaneho papunta sa restaurant ni Stella. Napangiti naman ako nang makita ang babaeng pinakamamahal ko na nakangiti habang abala sa pag-aasikaso ng mga customers. Parang nawala ang inis at galit na nararamdaman ko nang makita ko ang mga ngiti niya. Can I have the owner please? Nakangising biro ko nang makapasok sa restaurant. Gulat namang napatitig sa akin si Stella bago napangiti. Ikaw talaga. Natatawang sabi niya. Anong oras ka matatapos dito? Tanong ko. Malapit na, hinihintay ko lang si Jane para siyang pumalit sa akin dito. Sagot niya. Hihintayin na kita. Nakangiting sabi ko. Hindi na muling nagsalita si Stella at bumalik na sa kanyang ginagawa. Nanatili naman ako sa isang tabi at tahimik na pinanonood ang kanyang ginagawa. Hindi ko lubos akalain na darating ako sa punto ng buhay ko na magmamahal ako sa isang babae ng ganito. Walang paglagyan ng sayang nararamdaman ko ngayon at handa akong gawin ang lahat para hindi kami magkalayo ni Stella. Oh, ang lalim na naman ang iniisip mo. Biglang sambit ni Stella na ngayon ay kaharap ko na pala. Kanina ka pa? Gulat na tanong ko. Hindi naman, katatapos ko lang din. Natatawang sagot niya. Tara na? Nakangiting anyaya ko. Saan ba tayo? Tanong niya. Maggagala lang sa park. Sagot ko. Hindi ba't sabi mo gusto mong pumunta sa park? Dagdag na sambit ko pa. Nakita ko kung papaanong napangiti si Stella dahil sa sinabi ko. Talaga? Excited na tanong niya. Oo naman, kaya tara na. Natatawang sagot ko naman. Hinawakan kong kamay niya at nagsimula nang maglakad palabas ng restaurant. Wala namang ibang nagawa si Stella kung hindi ang sumunod sa akin hanggang sa makasakay na kami sa kotse. Agad ko itong pinaandar at nagmaneho paalis. Hindi naman ganun kalayo ang park dito. Kaya naman ilang minuto lang din ang itinagal ng aming biyahe. Ang ganda naman dito. Manghang sambit ni Stella. Napatitig naman ako sa kanya nang ngumiti siya. Oo nga, ang ganda. Wala sa sariling sabi ko. Bitbit ang isang picnic basket ay naghanap kami ni Stella ng magandang pwesto. Nang makahanap ay agad kami naglatag at inayos sa mga pagkaing dala namin. Talaga naman, nag-effort ka pa para dito ah. Natatawang biro ni Stella. Siyempre naman, nagustuhan mo ba? Tanong ko. Oo, sobra. Thank you. Nakangiting sagot niya. I love you. Dagdag na sambit niya pa. Ramdam kong biglang pagbilis ang tibok ng aking puso. Kaya naman napangiti ako para hindi niya mahalata ang kilig ko. I love you too. Sagot ko. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at bahagya akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa aking labi at hindi ko rin maipaliwanag ang siyang nararamdaman ko ngayon. Nagsimula na kaming kumain habang nagkikwentuhan.
Napag-usapan na rin namin ang iba pa niyang plano para sa restaurant na ipinatayo niya. Nang matapos kaming kumain ay ginamit ko na yung pagkakataon para isakatuparan ng aking plano. Patago kong kinuha ang isang maliit na box basket. Habang nakatalikod si Stella at nakatitig sa mga bulaklak ay marahan akong lumuhod sa likod niya. "Jackson!" Tawag ni Stella sa akin pero hindi ako sumagot. Dahilan para mapalingon siya. Mabilis nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaluhod ako. Naging malawak naman ang mga ngiti ko dahil sa wakas. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob para magawa to. "Stella, matagal ko na tong balak pero pinangungunahan ako ng takot. Sigurado akong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay." Paninimulang sabi ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nawala ka sa piling ko. Kaya naman handa akong gawin ang lahat para hindi mangyari yon. "Stella, will you marry me?" Nakangiting sambit ko pa. Mabilis na naiyak si Stella habang nakatitig sa akin. Naitakip niya sa kanyang bibig ang kanyang mga kamay habang pilit na ikinakalma ang kanyang sarili. "Yes, yes." Sagot niya. Dali-dali naman akong napatayo at mas lumapit pa sa kanya. "Talaga?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "Oo." Luha ang sagot ni Stella. Marahan kong isinutang singsing sa kanyang daliri at agad siyang niyakap ng mahigpit. Kakaibang sayang nararamdaman ko ngayon at maging ang tibok ng aking puso ay hindi mapakali. Stella's point of view. Hindi pa rin ako makapaniwala na magpapakasal na kami ni Jackson. Ano na lang kayang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang kapag nalaman nilang tungkol dito? "Ano bang iniisip mo? Ba't nakatulala ka riyan?" Biglang tanong ni Jackson. "Iniisip ko lang ang mga magulang mo. Pag-amin ko." "Huwag mo na silang masyadong isipin. Ako nang bahala sa kanila." Nakangiting sambit niya at hinawakan ng kamay ko. "Paano kung hindi sila pumayag?" Kunot noong tanong ko. "Wala naman silang magagawa dahil pakakasalang kita. Kahit ayaw pa nila." Natatawang sagot ni Jackson. "Sira ka talaga." Sabi ko't natawa na lang din. Habang tumatagal ay mas napapatunayan kong tunay ang pagmamahal sa akin ni Jackson. Madami na siyang nagawa at naisakripisyo para sa aming relasyon. Kaya naman ipinangako ko sa aking sarili na gagawin kong lahat para maiparamdam din sa kanya ang pagmamahal ko. Mabilis na lumipas sa mga linggo't araw na ng kasal namin. Imbitado ang aking mga magulang at bumiyahe pa talaga sila galing sa probinsya para lamang sa araw na ito. Sa tagal ko silang hindi nakita, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na maiyak. "Umayos ka, Stella. Masisira ang makeup mo." Sita ni nanay sa akin. "Nanay naman, ngayon na nga lang tayo ulit nagkita eh." Reklamo ko sa kanya. "Mamaya ka na gumanyan. Baka nakakalimutan mong ikakasal ka na ngayon." Singhal niya sa akin. Napasimangot pa ako ngunit agad ring natawa nang makitang si nanay naman ang umiiyak. Saglit lang din yun dahil nagsisimula na ang seremonya para sa kasal namin ni Jackson. Tumagal lamang ng halos 1 oras ang seremonya. At nang matapos ay dumiretso na rin kami sa bagong biling bahay ni Jackson. Inimbita na rin namin ang mga dumalo sa kasal namin sa simbahan para sa isang maliit na salo-salo. "Masaya ka ba?" Biglang tanong ni Jackson. "Oo naman." Nakangiting sagot ko. "Mahal na mahal kita." Dagdag na sabi ko pa. "Mahal na mahal din kita." Sagot naman niya at hinalikan ako sa labi. Napangiti naman ako at agad na napayakap sa kanya. Naramdaman ko na ang pagbalot ng mga kamay niya sa akin para ako yakapin din. Ilang araw ring nanatili sa aming bahay ang mga magulang ko bago sila umuwi sa probinsya. Maayos na rin naman ang naging buhay nila roon dahil na rin sa naipadala ko noon. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa mga magulang ni Jackson, lalo pat hindi sila nagpakita sa mismong kasal namin. Pabor naman yun sa akin dahil matatahimik na ang aming mga buhay. "Mahal!" Biglang tawag ni Jackson sa akin. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya at nagtatakang napatitig. "Oh, bakit?" Tanong ko. "Gusto raw tayong makausap ni Mommy." Sambit niya na naging dahilan para bahagya akong matulala. "Ha?"
Tanging nasabi ko. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya. Kung hindi naman siya manggugulo ay ayos lang naman sa akin. Sambit ko. Sige, huwag ka mag-alala. Wika ni Jackson at bahagyang ngumiti. Hindi na ako nagsalita muli at agad na naglakad pabalik sa kusina. Nagsimula na akong magluto ng tanghalian para sumakto sa dating ng mga magulang ni Jackson. Makalipas ang 1 oras ay nakarinig na kami ng doorbell. Si Jackson ang lumapit sa pinto para buksan yon. Maya-maya pa'y nakita ko ng pagpasok ng mommy ni Jackson. Magandang tanghali po. Bati ko sa kanya at pilit na ngumiti. Magandang tanghali rin. Sagot niya sa akin. Bago ang lahat ay gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa't sinabi ko noon. Dagdag na sabi niya pa. Matagal na pong nangyari yun. Wag na lang po nating ungkatin. Nahihiyang sambit ko. Matagal ko na rin pong kinalimutan ng mga iyon eh. At matagal ko na rin po kayong napatawad. Dagdag na sambit ko pa. Bigla namang napangiti ang mami ni Jackson. Nagulat pa ako nang biglatong lumapit sa akin at yakapin ako. Hindi naman ako nagreklamo at hinayaan na lamang siya. Nagsimula na kaming kumain at nagkwentuhan. Hinayaan ko na ring makapag-usap ang mag-ina at minabuting pumunta na lang muna sa kwarto para makapagpahinga. Jackson's point of view. Mahal! Malakas na sigaw ni Stella. Taranta akong napatakbo papunta sa kwarto kung nasaan siya. Agad akong binalot ng takot at kaba nang makita kong nahihirapan niyang itsura. Ano nangyari, mahal? Aligagang tanong ko. Manganganak na ako! Sambit niya. Dali-dali akong lumapit sa kanya at inalalayan siya. Dadalhin na kita sa ospital. Wika ko. Hindi na kami nagsayang ng oras. Batid kong nahihirapan na siyang kumilos ngunit pinilit niya pa rin ang kanyang sarili hanggang sa makasakay kami sa kotse. Agad akong nagmaneho papunta sa ospital. Aray! Sigaw ulit ni Stella dahilan para mas lalo akong mataranta. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mas bilisan pang pagmamaneho. Ngunit nag-iingat pa rin ako. Nang makarating sa ospital ay sinalubong kami ng mga nurse na siyang umasikaso sa aking asawa. Hindi na ako mapakali habang nakatayo sa tabi ni Stella at pinanonood ang ginagawa ng mga nurse at doktor. Kitang-kita ko kung papaanong mahirapan at masaktan ang asawa ko dahil sa panganganak niya. Congratulations po! You have a healthy boy and girl. Masayang anunsyo ng doktor. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay matapos ang panganganak ni Stella. Kambal ang anak namin, kaya naman alam kong mas mahihirapan siya. Sa awa naman ng Diyos ay nakaraos siya sa paghihirap ng panganganak. Ilang araw pang itinigal namin sa ospital para obserbahan ang aking mag-iina. Bukod ron ay nahirapan din kaming makapag-isip ng ipapangalan sa kanila. Ang mga apo ko! Masayang salubong sa amin ni Mami na kasama rin ang mga magulang ni Stella. Malaki ang ipinagbago ni Mami simula nang ikasal kami ni Stella. Naging kasundo niya na rin ang mga magulang ni Stella. At halos buwan-buwan kung bumisita si Mami sa kanila sa probinsya. Stella anak! Salubong ng kanyang ina kay Stella. Wala na akong ibang mahihiling pa. Masaya, maayos at tahimik ng pamilya namin. Lalo pat nagkaroon na kami ng anak ni Stella na siyang matagal na naming pinakahihintay. Handa ka na bang mag-alaga sa mga anak mo? Natatawang tanong ni Stella sa akin. Oo naman, nakangiting sagot ko. Handa na nga rin akong dagdagan sila eh. Biro ko pa. Aba, kumalma ka naman. Singhal ni Stella dahilan para matawa ako ng malakas. Naramdaman ko na lamang ang yakap sa akin ni Stella, kaya naman niyakap ko rin siya. Napatitig kami sa mga magulang namin tuwang-tuwa habang kaharap ang aking mga anak. Hindi ko lubos akalain na hahantong sa ganito ang aking buhay. Nagpapasalamat ako kay Stella dahil hindi niya ako pinagdudahan noong una, kaya naman umabot kami sa ganito. Ramdam na ramdam ko rin ang labis niyang pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Kaya naman hanggat kaya ko, ay sinusuklian ko yun. Stella's point of view. Ilang buwan ang nakakalipas simula nang makapanganak ako. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang mapatanong kung totoo ba ang lahat ng ito.
o panaginip lamang? Parang kailan lang ay halos mamatay na ako sa bugbog ng mga amo ko sa Saudi. Tapos ngayon, meron na akong masaya at sariling pamilya. Napatitig ako kay Jackson na nakatulog na habang binabantayan ng aming mga anak. Marahan ako naglakad palapit sa kanya at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Mahal, tara na sa kwarto. Sambit ko. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Jackson at agad na kinusot ang mga ito. Saglit niya pang inilibot ang paningin sa paligid bago tumitig sa akin. Kararating mo lang? Tanong niya. Ah, oo. Sagot ko. Tara na sa kwarto, dun ka na magpahinga. Sambit ko pa. Tumango naman si Jackson at agad na sumunod sa akin. Nang makapasok sa kwarto, habang tumatagal ay mas minamahal ko pa siya. At hindi ako magsasawa at mapapagod na iparamdam sa kanya yon. I love you. Biglang sabi ni Jackson habang nakapikit. Napangiti naman ako dahil sa kanyang sinabi. I love you too. Sagot ko. Naramdaman ko na lamang ang paghalik niya sa aking noo at ang paghigpit ng kanyang pagyakap sa akin. Wala na akong ibang mahihiling pa. Meron na akong isang masayang pamilya. Nagkaayos na rin kami ng mommy ni Jackson. At masaya rin ang mga magulang namin para sa amin. Tanging araw-araw na pasasalamat na lamang ang nagagawa ko dahil sa kung anong meron ako ngayon. Napatunayan kong ang lahat ng paghihirap na nararanasan ng tao ay merong sayang kapalit. Hindi man agad ipagkaloob sa atin, darating din ang araw na mararamdaman natin to. Kaya kailangang maging matatag at matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. At laging tatandaan na darating din ang araw na matatapos ang ating paghihirap. Meron din tayong makikilalang tao na siyang dadamay at sasama sa atin. Sila yung taong dapat na ingatan at pahalagahan dahil minsan lang dumating sa buhay ang ganyang mga tao. Kaya't wag sasayangin ang pagkakataon. Wakas.